Mga kwento ni Felmo. Ako si Aileen, at ang karanasan na ibabahagi ko ay ang karanasan ko mismo. Hindi ito tungkol sa kulam, laman lupa o aswang, kundi tungkol sa kalokohan ko noong kabataan ko pa. Bago pa man ang lahat ng ito ay ilalahad ko sa inyo ang parte ng aking kabataan kung bakit ako humantong sa isang maling desisyon ng aking buhay. Hindi ko nasasabihin kung taga saan ako. Basta ipinanganak ako sa ibang bansa. Ayon sa lola ko ay 6 na buwan ako nang umuwi ang aking mga magulang galing sa ibang bansa. Pareho silang OFW na nagtatrabaho bilang isang cleaner sa isang bansa sa gitnang silangan. Dalaga si mama pero ang hindi niya alam ay may asawa na pala ang lalaking minahal niya. Nagsama sila sa isang bahay. Bawal ito sa bansang kanilang pinuntahan pero nagpakasal sila ni Papa dahil ang dalang status nito nang umalis siya sa Pilipinas. Binata. Hanggang sa ayon kay Lola ay ipinanganak na ako ni Mama bago niya natuklasan na may asawa at 3 anak pala si Papa sa Pilipinas. Nagkalabuan silang dalawa hanggang sa nakapagdesisyon na lamang ang ina ko na dalhin na ako sa Pilipinas noon. Magkasama din silang umuwi pero hindi nila alam kung paano nalaman ng pamilya ni Papa na uuwi ito. Kung kaya't sa airport pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang asawa at mga anak. Muntik pa nilang saktan si Mama. Mabuti na lamang at naroroon din sina Lola at Lolo para sunduin kami noon. Dahil doon ay naawat nilang babae. Sasagot pa sana si Mama sa asawa ni Papa pero inawat na siya ni Lolo at pinasakay na sa sasakyan na kanilang inukupa. Dahil sa bahagi ng Luzon lamang kami nakatira, tuluyan nang iniwan ni Mama si Papa sa airport. Ayon kay Lola at Lolo, yun ang una't huli nilang nasilayan ng aking ama. Siya nga pala, ang aking lolo ay si Lolo Marciano at ang lola ko naman ay si Lola Cedes. Ang mama ko naman ay si Tessa. Bunso sa 3 mga anak, nila Lolo at Lola at ang dalawa ay may kanya-kanya ng pamilya at maayos na rin naman ang pamumuhay. Simula noon ay sina Lolo at Lola ko na ang nag-alaga sa akin. Sila na rin ang nagpabinyag sa akin dahil inuwi nila ako na hindi na binyagan. Pagkatapos ng binyag ay muli nang umalis si Mama at bumalik sa ibang bansa noon. Hindi na siya umuwi simula noon. Ganon pa man, patuloy pa rin itong nagpapadala ng suporta sa akin kada buwan. Hanggang sa nagkaedad na ako ng 7 taong gulang, hindi pa rin nakakauwi si Mama. Bagamat nagpapadala ito kada buwan pero pakiramdam ko ay kulang. Wala akong ama. Hindi ko alam kung saan nakatira. Lalong sumama ang loob ko sa magulang ko nung umabot na ako ng 9 na taong gulang. Marunong na akong magbasa at nagkataon na may pinadalang balikbayan box si Mama. Malaki yun. At doon ko nalaman na wala na ito sa gitnang silangan. Nasa Europa na ito naninirahan ayon sa address na nakalagay sa kanyang pinadalang package. Gaano man kalaki ang kahon at gaano man kagarbong gamit ang laman nito, hindi na rin ako masaya. Lalo na nang makita ko ang mga larawan na kanyang pinadala noon. May 2 siyang anak at may asawa na siya at masaya sila sa mga larawan. Samantalang ako ay iniwan sa poder ng aking lolo at lola. Pakiramdam ko, isa akong pusang kuting o hindi kaya ay tuta. Dahil sa hindi nagustuhan at nagipit ay basta na lang inabandon at hindi na pinalikan pa. Sobrang sama ng loob ko ng mga panahon na yon. Marami ang mga damit na pinadala ni Mama. Lahat yun bago, pero ginagawa kong pambahay lang. Ang mga sapatos naman ay pinamigay ko sa mga pinsan ko. Minsan,
Pinapagalitan na ako ni Lola. Pero si Lolo naman lagi akong sinasalo kaya may kakampi pa rin naman ako. Sa tuwing may nakikita akong mga bata na kasama ang kanilang mga magulang, lagi na lang akong umiiyak patagunon. Maging ang mga tiyuhin ko kapag pumupunta sa bahay na kasama ang buo nilang pamilya. Hindi ako humaharap. Lagi lang akong sa kwarto. O hindi kaya ay umaalis ako sa bahay at gumagala. Pero ganun pa man, masipag pa rin akong mag-aral. Dito ko kasi binubuhos lahat ng oras ko. Nai-enjoy ko ang pag-aaral, lalo na kapag math ng subject. Nawawala sa isip ko mga frustrations ko. Nawiwili ako sa pag-iisip at pagre-resolba ng mga equation na siyang palaging pinagmamalaki nila lolo at lola kay mama. Na magaling ako. Ang hindi nila alam na dito ko lang binubuhos ang oras ko para malibang sa sarili. Ayoko kasi ng maraming tao. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagtatapos ko sa elementarya. Kagaya ng dati, ako ang nangunguna sa klase, kaya si Lolo ay mabilis na ibinalita ang pagtatapos ko noon. Ako naman nalulungkot na. 2 buwan na naman ako magpapahinga. Kung ano-ano na naman ang papasok sa isipan ko. Wala akong ganang umakyat sa entablado gawa ng para sa akin ay hindi mahalaga ang mga grado. Ang kailangan ko ay ang uukupan ng oras ko na hindi ko maisip ang sitwasyon na kinasadlakan ko noon. Pero nang naglalakad na ako paakyat sa entablado, hindi ko nakita si Lola na tumayo sa upuan niya. Ganon din si Lolo. Nanatili pa rin itong naroroon lang. May isang lalaki na nanggaling sa gilid na umakyat sa entablado noon. Sa kanya ibinigay ang aking medalya. May isang babae din na nanggaling sa kabilang bahagi ng entablado. Si Mama. 2 silang inabutan ng medalya. Natigilan ako at hindi nakaimik. Hindi ako umiyak. Hindi pa na proseso ng utak ko kung totoo ba ang mga tao na nasa harapan ko ngayon. Nakipagkamay pa si Mama sa lalaki noon. "Congratulations anak," wika ng lalaki habang sinusuot sa akin ang medalya. Doon pa lamang tumulo ang luha ko nang hindi ko sinasadya. Dahil sa nangyari, hindi ako nakapagbigay ng speech na dapat ay gagawin ko pagkatapos kong matanggap ang medalya. Humingi na lamang ako ng tawad at ibinigay na sa guro ko ang mikropono. Lahat ng kalungkutan ko ng mga oras na yon, nawala. Kahit saglit lang. Ipinaliwanag nila Mama at Papa sa akin ang nangyari at kung bakit ako naiwan kina Lolo at Lola. Si Papa naman ay kasama ang 2 niyang anak sa tunay niyang asawa. Ipinakilala niya ako. Ganon din si Mama. Ipinakilala niya ako sa asawa niya at sa mga anak. Kahit nasa gitna ako nila, naroroon pa rin ang pakiramdam na nag-iisa ako. Ganun pa man, dumating sila pareho. Pinaramdam nila sa akin na mahalaga ako. Na mga panahong ito ay nauso na yung mga cellphone. Yung pinakasikat nun yung 3210 na Nokia. Binigyan ako na ni Mama. Nilagay niya doon ang number niya sa ibang bansa. Ganon din si Papa. Nilagay niya doon yung number niya, maging ang number ng mga kapatid ko sa ama. Sila naman ay kinuha niyang numero ko. Simula ng araw na yun ay bukas na ang komunikasyon ko sa magulang ko. Si Mama, dinala ako sa Boracay at Palawan kasama ang kanyang pamilya. Samantalang si Papa naman ay dinadalaw na ako tuwing linggo. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan nang bumalik ni Mama at ng pamilya niya sa Europa. Malungkot pero wala naman ako magagawa para manatili sila sa tabi ko. Pero yun, naging ayos lang sa akin yun. Ang mahalaga ay pinaglaanan nila ako ng oras. Sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para hindi na ako ibaliwala muli ng aking magulang. Nag-aral ako ng sekundarya. Gusto ni Mama sa isang pribadong eskwela na ako mag-aral para madali ako makapasok sa magandang paaralan sa kolehiyo. Sinunod ko yon.
At muli, nakapagtapos ako ng valedictorian pa rin. Muli siyang umuwi na siyang nagpasaya na naman sa akin ng todo. Yung mga kapatid ko sa kanya ay malaki na at kinikilala din nila ako na ate nila. Gusto kong maging accountant pero ayon kay mama, mas maganda kapag nursing para madali akong makapasok ng trabaho pag-graduate ko. At nakapasa sa board exam, lalo na't matalino ako noon. Dahil sa gusto ko silang i-please kaya sinunod ko ang opinyon ni mama. Ayos naman, nagustuhan ko naman ang pag-aaral ng nursing. Hanggang sa ito na Sir Seth, pumasok si pag-ibig. Nagkaroon ako ng nobyo noong nasa kolehiyo na ako. Ayaw ng mga magulang ko na masira ang pag-aaral ko kaya hindi ko sinasabi sa kanila ang pagkakaroon ko ng nobyo noon. Lalo na noong namatay ang lolo ko. Matanda na rin si Lola, kaya natatakot ako mag-isa. Ang nobyo ko na si Brian ang nasa tabi ko palagi. Meron naman ako mga kaibigan pero syempre, may kanya-kanya din silang buhay. At ng mga oras na yon, tanging kay Brian lamang ako nakasandal. Nung nasa ika-4 na taon na namin sa kolehiyo, doon ko naramdaman na may nag-iba sa katawan ko. Magdadalawang buwan na akong hindi dinadatnan ng aking buwanang dalaw. At bilang isang nursing student, alam ko sa sarili ko na may laman na ang tiyan ko. Bumili ako ng pregnancy test at nakumpirma ko ang hinala na yon. Kinausap ko si Brian isang hapon habang nagmimerienda kami. Palihim kong inabot sa kanya ang pregnancy test at nang nakita niyang resulta, nag-iba ang itsura nito. Nagalit ito sa akin at sinabihan ako na hindi nag-iingat. Hindi pa tayo handa na maging magulang, Aileen. Nag-aaral pa tayo. Gusto ko pang makapagtapos. Gusto ko matupad lahat ng pangarap ko sa buhay. At wala sa plano ko yung pagiging ama. Kung gusto mong ituloy yan, sige, gawin mo mag-isa. Huwag mo akong aasahan ngayon pa lang. Natulala ako ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makapag-isip nun. Kaya't binaling ko na naman sa pag-aaral ang buong atensyon ko. Hanggang sa ayon, nakalimutan ko na buntis pala ako. Tinatawagan ako ni mama pero hindi ko siya sinasagot. Aral lang ako ng aral. At ng mga panahon nito, uso na yung social media. Hindi ako nag-update alinman sa mga ito. Si Brian ay iniiwasan na ako noon. Hindi ako naghabol. Hinayaan ko lang siya sa kung ano ang gusto niyang gawin. Nakita ko na ibang babae naman ang kasama niya. At ang kaibigan ko lang na si Matet ang nagsabi sa akin na kinakalat ni Brian na hiwalay na kami. Tumango na lamang ako para kumpirmahin na wala na nga kami ni Brian noon. Muling tumawag si mama kasi sabi niya, nagpadala siya sa akin ng pera. Nang sinagot ko ang tawag niya, ang saya ng boses ni mama. Excited na umano siya sa pagtatapos ko. Kung saan kami magse-celebrate ng graduation ko at kung gaano siya kasigurado na kasali na naman ako sa mapaparangalan ng mataas na karangalan sa aking pagtatapos. Muli akong natulala, Sir Seth. Gustong-gusto ko nang sabihin kay mama ang sitwasyon ko noon. Pero ayaw ko silang biguin at maging pabigat sa kanila. Ayaw kong muli nila akong baliwalain. Isang gabi, nakatulugan ko ang pag-aaral. Napapanaginipan ko ang batang ako na nakaupo mag-isa sa isang sulok. Nakatingin sa mga kabataan na kasama ang kanilang amati na masayang nakikipaglaro sa kanila. Habang ako, nakatingin lang sa kanila noon. Nakikinig ako sa bulong ng hindi ko kilalang babae. Sinasabihan niya akong pabigat sa magulang na hindi ako nararapat maging isang ina dahil isa akong talunan. Nagising akong umiiyak noon. May mabigat na loob.
Doon ko naisip na maghanap ng isang kumadrona. Nakahanap naman ako sa kabilang bayan. At mas gusto ko yon para malayo sa amin at sa kamag-anak ko na nakakakilala sa akin. Nakipagsundo ako sa kumadrona na babalik ako sa kanya Biyernes ng gabi noon. Doon ako mananatili hanggang Linggo ng hapon para tuluyan na akong malakas bago pa man ako uuwi sa bahay. Nagpaalam ako sa tiyuhin ko na may pupunta na akong pagtitipon kasama ang aking mga kaklase at kaibigan. Kaya kailangan ni Lola ng kasama sa bahay. Naniwala naman si Tiyo kaya pinapunta niya sa bahay ang pinsan ko. Hanggang sumapit ang nakatakdang araw. Nagdadalawang isip ako sa gagawin ko pero nilakasan ko na lamang ang loob ko noon. At iniisip na ayaw ko mag-isa. At ayaw ko rin na danasin ng anak ko ang dinanas ko na lumaking walang magulang. Na basta-basta na lamang iniwan. Humiga ako sa isang papag kung saan isinasagawa ang pagtanggal ng fetus. May pinainom sa akin ng kumadrona. Nakatulog ako. At nang nagising ako ay Sabado na ng umaga. Nakangiti na ang kumadrona sa akin habang sinasabi niya na nasa maayos na akong kondisyon. Nang kapain ko ang tiyan ko, wala na akong naramdaman na nakaumbok o gumagalaw noon. "Tapos na, Ineng. Magiging dalaga ka na ulit," wika niya sa akin. Na animoy naka-jackpot dahil sa lapad ng pagkakagising nito. Sinabihan niya ako na magpalakas muna bago umuwi para hindi malaman ng pamilya ko na nagpalaglag ako ng dinadala ko. Kinabahan ako nang banggitin ng kumadrona ang salitang nagpalaglag. Pero sinabihan naman niya ako na huwag mag-alala. Hindi naman niya ako kilala. Maging ang pamilya ko kaya wala akong dapat na ikatakot. Tumango na lamang ako sa sinabi ng ginang at nagpahinga na noon. Sabado ng gabi, maaga ako muling nakatulog. Nagising ako 7:00 na ng umaga. Doon ko lamang naalala yung cellphone ko. Marami akong mensahe na natanggap mula sa mga pinsan ko at sa mga kapatid ni Mama. Maging si Mama man ay may mensahe din sa akin at maraming missed calls noon. Nang binasa ko isa-isa ang kanilang mensahe, nakasaad doon, Sir Seth, nawala na si Lola. Muling gumuho ang mundo ko ng mga panahon na yon. Hinanap ko ang kumadrona para magpaalam na uuwi na ako pero ayon sa anak niya ay umalis na at may pinuntahan lamang sandali. Pero hindi ko na nagawa pang hintayin ng kumadrona. Nagmadali na ako sa pag-uwi nun. Na makauwi ako, tahimik na yung bahay. Naroroon din naman ang isa kong pinsan na naghihintay sa akin para masamahan niya ako sa pagpunta sa kung saan lalamayin ang labi ni Lola. Sumama na lamang ako sa kanya sa pagpunta sa chapel. May sasakyan naman itong pinsan ko, kaya hindi na kami nahirapan pa sa paghahanap ng sasakyan. Habang nasa biyahe, tinawagan ako ni Mama. Sinabihan niya ako na nalulungkot siya pero hindi siya makakauwi dahil kapag umuwi siya ay hindi na siya makakauwi sa graduation ko. Sinabihan ko siya na umuwi na siya dahil kailangan niya makita si Lola bago pa man ito'y libing. Napabuntong hininga na lamang si Mama at pumayag naman siya na uuwi noon. Pagdating namin sa chapel, naging abala na kami kaya hindi ko na muli pang natingnan ng cellphone ko. Gusto kong umiyak at ilabas ang nararamdaman kong sakit sa pagkawala ni Lola. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko ito magawa. Pakiramdam ko, manhid na ako sa sakit na nararamdaman ko simula nung kabataan ko. Hindi nakauwi si Mama kahit nung araw na nailibing si Lola. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at hindi ko na pinansin pa si Brian. Kahit pa nilapitan niya ako at humingi ng patawad sa kanyang sinabi. Pero hindi ko na yun pinansin pa. Umuwi si Mama noong graduation ko na at kagaya ng inaasahan niya, naparangalan na naman ako sa aking pagtatapos.
Sa madaling salita, Sir Seth, naging isang rehistradong nurse ako. Habang nagdu-duty ako sa isang government hospital, na-assign ako sa ward ng mga bata. Sa hindi ko malamang dahilan ay nakikita ko yung anak ko sa kanila, lalo na sa mga batang may kulang sa buwan. Yung mga pinanganak ng premature. Nung una, iniisip ko na guni-guni ko lang lahat ng mga nakikita at nararamdaman ko. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang nararamdaman ko noon. Hanggang sa nilagay ako sa panggabing duty. Naglalakad ako sa hallway ng ospital, papunta sa ward ng mga bata. May nakita akong sanggol na gumagapang sa may sahig nun. Pumasok ito sa nursery kung saan naroroon ng mga newborn babies. Sinundan ko ito at hinanap. Nagulat pa ako nang bigla akong kinalabit ng kasamaan ko sa trabaho at tinanong kung anong hinahanap ko. Yung bata nasa baba kanina. Wika ko, habang tinuturo ko kung saan ko nakita yung bata na yon. Tiningnan naman ng kasamaan ko ang ilalim ng crib pero wala siyang nakita kahit nabakas lang ng bata. Pinagpipilitan ko pa rin na may nakita talaga ako. Pero tiningnan lang ako ng kasamahan ko na yon at sinabihan na wag ko siyang takutin dahil hindi umano nakakatuwa. Dahil sa sinabi niya, tumahimik na lamang ako at bumalik na sa ward kung saan ako nakadistino. Na mga panahon na ito ay may sasakyan na ako na binigay sa akin ng mama ko. Natapos ang duty ko 2:00 ng madaling araw. Nang pumunta ako sa parking lot, kung saan nakapark ang sasakyan ko, meron akong muling naulinagan. Boses ng sanggol na umiiyak. Hinanap ko sa paligid pero wala naman akong nakita. Kinalma ko na lamang ang sarili ko. Nagdahan-dahan sa pag-drive pa uwi nun. Pero habang binabagtas kong daan pa uwi, Sir Seth, may nakita na naman akong biglang tumawid sa daan. Bigla akong tinapakan ng preno sa takot na baka masagasaan ko yung batang yon. Napasigaw pa ako sa pagkabigla. Mabuti na lamang at walang nakasunod sa likod ko kaya wala namang naging problema. Hinanap ko ang tumawid na bata, pero wala pa rin akong nakita. Tiningnan ko sa likod ng sasakyan pero wala talaga. Maging sa ilalim ng kotse, tiningnan ko, pero wala pa rin. Nanginginig ako habang binubuksan ang pintuan ng kotse. Naupo ako at sumandal sa upuan. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin noon. Ipinikit ko ang mga mata ko para marilaksan ang isipan ko. Pero bigla na lamang akong napaigtad. Narinig ko ang boses ng batang babae na nagtatanong ng mga katagang, "Ma, bakit mo ako pinatay? Ayaw mo ba sa akin?" Maliwanag kong naririnig ang boses na yon na parang bumubulong. Tumulo na lamang ang luha ko sa hindi ko malamang dahilan. Iyak lang ako ng iyak sa tabi na yon ng daan. Nasa 1 oras akong nanatili sa lugar at nasa loob ng kotse nun. Nawala din naman ang boses ng bata na narinig ko kanina. At nang naging maayos ng pakiramdam ko, dahan-dahan na akong nagmaneho pa uwi sa apartment na inuukup ako. Pagkatapos ng pangyayaring naranasan ko ay hindi naman na ito naulit pa. Hanggang sa naging regular nurse na ako sa ospital. May sahod na ako at may kumuha na rin ng serbisyo ko bilang isang private nurse. Nakapag-ipon na ako kahit papano. Kaya ko na rin tumayo sa sarili kong mga paa. Hanggang sa binuksan ko ng muli ang puso ko. Nagkaroon ako ng manliligaw at naging nobyo ko si Marco. Nagsama kami ni Marco sa isang bubong.
Naging maayos naman ang pagsasama namin. Magandang trabaho ni Marco. Nasa medical field din ang kanyang trabaho. Isa siyang pharmacist. Nung una, nag-iingat kami na magkaanak. Pero ang magulang ni Marcos ay gusto na nila ng apo nun, kaya hindi na kami gumamit ng proteksyon. Hanggang sa nabuntis na ako. Doon sa pagbubuntis ko na yun, Sir Seth, naramdaman ko na naman ang boses na noon ay naririnig ko lang. Sa tuwing magtatakip silim ay nakakaramdam na ako ng panginginig ng katawan. Nilalamig na hindi ko maintindihan. Muli ay may nakita akong maliit na bata. Hindi lang basta-basta bata yon. Sanggol. Muli na naman akong nakarinig ng boses na nagsasabi ng mga katagang, "Ma, bakit mo ako pinatay?" Paulit-ulit kong naririnig yon, habang umiiyak yung boses na ito. Maging ako man, nagsisisigaw na ng tama na. Hanggang sa nadatnan ako ni Marco na animoy baliw na sa posisyon ko sa sala na nakasiksik sa may sofa at natatakot. Dinala ako ni Marco sa ospital at pina-check up. Pina-psychiatrist pa ako dahil iniisip nilang nagkaroon ako ng depression. Nakunan ako, Sir Seth. Iyak ako ng iyak sa nangyari. Nawalan ako ng anak sa ikalawang pagkakataon. Bagay na ayaw ko na sanang mangyari. Nawalan ng gana sa akin si Marco. At ilang buwan lamang ang nakalipas ay hiniwalayan na niya ako. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak na lamang nun. Nung una, iniisip ko na nawala sa akin si Brian dahil nabuntis ako. Ngayon naman nawala sa akin si Marco dahil nakunan ako. Pakiramdam ko ay ako ng pinakamiserableng tao sa mundo. Natuto na akong uminom ng alak. Naninigarilyo kasamang barkada. Nagdadrive ng lasing. Wala na akong pakialam kung makausap ko pa si Mama o hindi nun. Tinanggap ko na lamang natatanda na lamang akong mag-isa. Nagtatrabaho para mabuhay. Hindi dahil gusto ko pa mabuhay, kundi para ipakita sa mga tao na ayos lang ako. Natanggap ko kung ano ang nangyari sa buhay ko nun. Ayoko namang kitilin yung sarili kong buhay kahit pa gustong gusto ko nang gawin yon. Hanggang sa isang gabi, tapos na yung duty ko, binalak kong pumunta muna sa bar para uminom bago ako umuwi sa apartment. Sa labas ng bar ay may mama na nagbebenta ng balot. Binentahan niya ako. At dahil sa tingin ko ay nakakaawa ang itsura niya ay bumili ako at pinamigay sa mga nagbabantay sa labas nun. Sa security guard at bouncer na tumatambay lang sa labas. Walang ano-ano. Tila ba bigla na lang umaray ang mama na nagtitinda ng balot nun. Hinawakan niya ang kanyang tagiliran na parabang nakaramdam siya ng matinding pananakit mula doon. Inalalayan ko siya at sana'y dadalhin ko sa ospital. Pero hindi ito pumayag. Sa halip, nakiusap siya na ihatid ko na lamang siya sa bahay nila. Naawa ako kaya hinatid ko na lamang ito. Pagdating ko pa lamang ay nakita ko ng isang ginang. Hindi naman ito masyadong matanda pero alam mo yung ginang na magaan tingnan. Imbis na ang lalaki ang alalayan niya papasok ay yung kamay ko ang hinawakan niya. Inalalayan na makapasok sa kanilang kubo nun. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Basta na lamang tumulo ang luha ko. Umiyak ako ng umiyak habang ang ginang naman ay hinihimas ang likuran ko nun. Nagpakilala ito sa pangalang Azucena. Ayon sa kanya ay kaibigan niya ang namayapa kong lola. Matagal na kitang hinahanap. Hindi ka lang talaga matsyempuan ng anak ko. Wika sa akin ng ginang nun. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin pero
Sinabi sa akin ng ginang na bata pa lamang umano ako ay nakikita niya na ako. Alam na niya kung gaano kabigat ang dinadala ko noon. Hindi ko umano pinapakita. Magaling akong magtago ng nararamdaman ko. Alam niya rin na nagpalaglag umano ako nang ipinagbubuntis ko noong nag-aaral pa lamang ako noon. Maling-mali umano ang pagpatay na ginawa ko sa buhay ng nasa sinapupunan ko. Pero alam ko ba umano kung alin ang mas mali noon? Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Napailing ako ng ulo dahil hindi ko alam kung ano pa ang mas mali sa ginawa ko. Doon, sinabi niya ito. Ang tao umano kung saan ako nagpalaglag. Yung kumadrona. Sinabi ng ginang na aswang ang kumadrona na nagsagawa ng pagpatay sa sanggol. At hindi lang basta pagkitil ng buhay sa sinapupunan ko ang ginawa nito, kundi minarkahan din ako ng nilalang. Para kapag nabuntis ako ay malalaman niya at tanging siya lang ang makikinabang sa pinagbubuntis ko noon. Nabigla ako sa sinabi ng ginang. Bilang isang nurse ay halos hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Ayon pa sa ginang, ginamit ng aswang ang konsensya ko sa nangyari sa anak ko para palabasin na sadyang nalaglag lamang ang dinadala ko dahil sa kapraningan ko noon. Dahil doon ay muli akong napaiyak. Sinabihan ako ng ginang na wag na akong umuwi muna sa amin. Sa kanila na muna ako manatili. Tatanggalin niya umano ang markang nakakabit sa katawan ko sa loob ng mahabang panahon. Skeptical ako nung una pero may bahagi sa puso ko at isipan na walang masama kung sundin ko yung matanda. Tinawagan ko ang may-ari ng apartment. Pinakuha ko sa anak ni Manang Azucena ang mga gamit ko sa bahay para dalhin sa kanila. Wala naman akong gaanong gamit doon dahil sa hindi ako mahilig mamili ng kung ano-ano. Yung mga importanteng gamit lang gaya ng kaldero, washing machine, kalan, foam, sala set at ref. Mga damit naman ay iilan lang kaya maliit na cabinet lamang ang nabili ko doon. 3 pirasong unan din. Nagtaka ang may-ari ng apartment kung ano ang nangyari sa akin at bakit biglaan. Sinabi ko na lamang sa kanya na busy ako sa trabaho at ayoko nang balikan ang mga nangyari sa amin ni Marco noong doon pa kami nakatira sa apartment. Kaya kailangan ko nang umalis noon. Siguro ay valid naman na rason yun para sa may-ari ng apartment. Kaya pumayag siya. Inilipat ko sa bahay ng albularya ang mga gamit ko. Total ay dito naman ako mamamalagi pansamantala. Dito ko nalaman na hindi naman pala ganun katanda ang itsura ng anak niya na noon ay 5 taon ang agwat sa akin. Nagngangalan nitong Jeric. Gabi-gabi ay pinapausukan ako ni Nanay Azucena lang 5 minuto. Sangkapito ng kamangyan. Palaspas na may bendita. Tuyong dahon ng halaman na kung tawagin nila baston ni San Jose. Habang pinapausukan niya ako ay nararamdaman ko ang paggaan ng pakiramdam ko. Yun bang nawawala ang bigat na dinadala ko? Ang pinakahuli na pinagawa niya sa akin, dinala niya ako sa Manila. Nagsimba kami sa Quiapo. Pero bago pa man kami nagsimba, pinagkumpisal niya ako. Sinabi niya sa akin na sabihin ko lahat sa pari ang lahat ng dinadala ko. Simula ng bata pa ako noon, hanggang sa ngayon. Ayoko pa sanang gawin yon dahil aminado ako na noon ay pumapasok ako simbahan pero hindi naman ako nagdadasal. Paano pa kaya mangumpisal, di ba? Pero sinabihan ako ni Nanay Azucena na magtiwala ako at maniwala sa kanya. Gagawin ko ang pangungumpisal, hindi dahil gusto niyang gawin ko yon, kundi dahil yun ang makakatulong sa akin. Ginawa ko ang sinabi ni Nanay. Nangumpisal ako.
habang sinasabi ko sa pare ang lahat ng nangyari sa akin noon. Simula nung bata pa lamang ako ay hindi ko na malayang patuloy ang pagtulo ng luha ko. Narinig ko na maging ang pari na nilabasan ko ng lahat ng sama ng loob. Umiiyak na rin pala. Narinig ko na lang ang pagsingot niya at nagpunas ng kanyang luha. Sinabihan niya ako na ang pagpapatawad nagsisimula sa sarili. Patawarin mo ang sarili mo sa lahat ng hindi magandang nangyari sa iyo. Palayain mo ang puso mo sa sakit na minsan mo nang dinala. Huwag mong gawin ang isang bagay na para sa iyo ay mahalaga dahil takot kang mawala ang mga tao sa buhay mo na matagal na talagang wala. Alam kong matatag ka at ang buhay mo ay nagsisimula pa lamang. Gawin mong maging masaya ka at malaya sa piling ng mga taong naging daan ng pagbabalik loob mo sa Panginoon. Lagi mong tatandaan na mahalaga ka. May nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Yun ay ang ating Ama. Mahabang pagpapayo sa akin ng pari noon. Nagpasalamat ako sa kanya at ganun din naman siya sa akin. Nang bumalik ako kay Nanay Azucena, niyakap niya ako at inalalayan ako ni Jeric para makaupo ng maayos. Nagpasalamat ako sa kanya at magkakasama kami sa pagsimba. Nang natapos na ang misa ay niyaya ako ni Nanay na magpangalawat. Yung pangalawat ay ginagawa ng mga pari sa pagbibigay ng ostya na siyang patunay na tinatanggap mo ang pagbabalik loob sa Panginoon. Sa pamamagitan ng unang pagkumpisal na para linisin ang puso at kaluluwa sa mga pagkakasala na nagawa at mga hirap ng kalooban na iyong dinadala. At ang pangalawat naman ay para tanggapin ang presensya ng Diyos Ama sa buhay mo. Sa paglabas ko ng simbahan ng mga panahon na yon, sobrang gaan ng pakiramdam ko. Kahit malayo pa ang aming inuwian, pakiramdam ko ay hindi ako napagod sa pagmamaneho. Naging maayos ang takbo ng buhay ko. Naging maayos na muli ang komunikasyon ni Mama at ng aking mga pinsan. Tinanong nila ako kung saan ako nakatira. At nang sinabi ko sa kanila kung saan ay nagtataka sila dahil lagpas na ito sa bayan. Ganun pa man ay hindi na nila ako pinakialaman sa desisyon ko sa buhay. Nagkaroon ako ng kasintahan at nagpakasal. Nabuntis akong muli. Pero wala na ang bata na humahabol sa akin noon. Wala na ang boses na dati kong naririnig. Kaya malaki ang pasasalamat ko kay Nanay Azucena at kay Jeric na naging daan. Ginawa ang lahat para mahanap ako. At ngayon, asawa ko na at isang mabuting haligi ng aming tahanan.